Kung ano po yung trabaho ko dati, baliktad na po ngayon. So, kung super busy po ako dati sa corporate, parang halos buong buong buhay ko dun na naka-focus. Ngayon kabaliktaran po kasi paggising ko. Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so Brian, kamusta? Hello po, good afternoon. Kamusta ka? Ayos lang po, okay naman. Wala pa po akong tulog kasi kanina galing pa po akong shift tapos hindi na po ako nakatulog. Okay, sorry na agad. Okay lang po, kasi Oh, busy rin po kasi may business din kami. Oo. okay. So, why don't you introduce yourself? Taga saan ka? And before ka maging virtual bookkeeper, ano muna yung work mo? Ikaw ba ay may background sa accounting, sa bookkeeping? Meron ka Mm. bang experience na before ka mag-transition sa online work? Okay, ako po si Brian Palo and taga-Taguig po ako. Before po ako mag-enroll sa online course niyo po, isa po akong tatrabaho sa corporate job, sa call center po. Ah, Ang trabaho ko po ay supervisor po. Ito po ay first company ko po. Then 9 years po ako in total. Tapos yung 5 years po dun is supervisor. Then last year nag-enroll po ako sa online course nyo ng around August po ata. Then this year lang nag-decide ako na i-pursue yung bookkeeping kasi masyado ng stress sa trabaho, then stress pa sa biyahe. So hindi ko na, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kaya. So i-pursue ko na yung bookkeeping. Yun, inaral ko siya yung Zero tsaka QuickBooks na natutunan ko sa inyo, na-review ko. Actually, last year pa po after ko nag-a-apply na po ako kaso ang tagal po, wala po talaga akong mahanap na client. Ngayon kasi ang ginagawa ko po dati is parang every lang po, 'pag may time lang ako, tsaka lang ako mag-a-apply kasi busy, sobrang busy, overtime po sa work talaga. So ang shift ko po dati is 10, 10 ng gabi, nakakauwi po ako dito sa bahay mga 9 na gano'n, 8. So, overtime po mga 2 hours gano'n. So, nag-decide ako na sabi ko hindi ko na talaga kaya. So, ayun, resign po ko last April po ata, tapos nag-start na po ako mag-apply. Natanggap lang po ako is nung July lang po. okay. Nung sineryoso mo na, no? Opo, yung inaraw-araw ko na po yung pag-a-apply or parang halos every other day. Okay. Oo. So, pero bakit sa dinami-dami ng niche, bakit bookkeeping? Paano ka napunta sa bookkeeping? Paano mo na-discover na, ay, ito yung gusto ko? Ano po kasi, yung husband po ng sister-in-law ko, bookkeeper po siya sa US. Then parang nagka-idea ako na kung anong ginagawa ng bookkeeper. Tapos nagse-search na po ako nun. Tapos habang nanonood kasi nagse-self-study ako, nakita ko po yung vlog niyo na nag-ano ka po sa screen na pinanood ko po. Tapos marami ka pong mga mga topics, mga ano, ayun, inisa-isa ko po. Tapos hanggang sa nag-decide ako na why not mag-enroll ako sa sa class mo po para Oh, magkaroon ng hands-on experience talaga kasi yun talaga yung gusto ko. okay. So, yung client mo is US? US po siya, real estate company, Keller Williams po. Parang Oh, isa sa mga pinakamalaking company sa real estate sa US sa na real US. estate. Tapo. Yes. Okay. So,
Yung work mo is gabi or umaga or Gabi din po oh, kasi ano siya, US po yung ano. Pero ang work ko lang po is 2 hours lang. The rest ano po, pahinga ko na po yung the rest. mm. So napakaano talaga. Okay. So, kung before is, 'di ba, nasa corpo ka, nasa Opo, BPO, opo. ano na yung like in terms of your your life, halimbawa sa social, like yung work-life balance mo, kamusta ngayon? Super kung ano po yung trabaho ko dati, baliktad na po ngayon. So kung super busy po ako dati sa corporate, parang halos buong buong buhay ko dun na naka-focus. Ngayon kabaliktaran po kasi paggising ko po, halimbawa, ang pasok ko po kasi 10 ng gabi, gigising ako around mga 9:50, 10 minutes or 5 minutes. Tapos maglalagin ako, hindi pa ako mag-start nun. Ngayon, kakain muna ako, mga 10:30 po ako mag-start ng trabaho, tapos mga around minsan 12 tapos na ako sa ginagawa ko kasi saglit lang po talaga siya. Yes. Then wala na pong sobrang ano po, kabaliktaran po nung katulad dati na sobrang busy. Ngayon nagagawa ko na po yung minsan na nape-prepare ko na po yung ano ng anak ko. Then yung sa tindahan namin naasikaso, yun sa business namin naasikaso ko na din po. Okay. So, in terms of salary naman, okay naman siya. Okay okay po siya sa ano, of course mas malaki po yung salary ng BPO sa supervisor, pero hindi siya nalalayo kasi alam ko bago pa lang ako sa industriya na 'to, pero halos magkasing ano na sila level na nung sa salary ng supervisor ko. Tapos wala pa po akong overtime nun, then ang trabaho ko po is parang 2 hours lang gano'n, pinakamahaba na yung 3 hours po. Okay. Pero ano yan, fix yung salary mo, regardless kung ilang hours ka mag-work? Opo, fix po siya na ano, na for full day po siya Okay. regardless rin ano. Yun ang maganda kapag fix yung Mm. salary, yung rate mo sa client mo. Opo, So, kahit matapos mo siya ng saglitan, okay oo, lang. As long as gawa talaga siya, di ba? mm. Opo. Okay. So, ano na, like, dati ba nung nasa BPO ka, may baby ka na? Opo, dun po ako nagkaroon ng pamilya sa Okay. nung nasabi. Yun po kasi yung first job ko rin po. So pang second job ko na 'tong ano, work from home. Oh, First work from home ko din po. okay. So, ibig sabihin, nung nag-pandemic, nag-work from home ka sa BPO? Hindi. Hindi po kasi mostly ng mga BPO ano, business as usual sila. So parang sa building dun sa office namin, kami lang yung ano, naka-ano sa office. Yung Mm, iba ino-offeran sila ng mag-stay dun sa ano, malapit sa mga condo malapit sa office namin. Eh, since malapit lang yung bahay namin dito sa office namin dati. So, ano pa rin po, kahit naka-lockdown, may ano pa, may pasok pa rin po kami. okay. So, saan mo nakita si client? Nakita ko po si client sa LinkedIn. So, actually hindi ko nga po ano, eh, kasi ang dami kong in-applyan sa LinkedIn. Ang dami ko rin pong puro siyempre po as a first timer, puro rejected. Halos mawalan na rin po ako ng ano, ng pag-asa. Akala ko hindi para sa akin. Then one time, marami na din pong mga interviews then rejected. Tapos etong si ano po, nag-interview siya. Then ayun, nagtuloy-tuloy po. And then sabi sa'kin, "Mag-start ka na ng ganito," ganyan. So, yung interview mo sa kanya, gaano ka-formal or gaano kahirap? Or kung i-explain mo yung naging flow ng interview niya, ano yung klase ng... Ano po siya, eh, hindi po siya katulad ng interview dito na maraming hinihingi, na maraming ano, yung kung may kung ano, kung kaya mo bang gawin yung ganito, gano'n. Yung kung kaya ano ang kaya mong, maibigay para sa company, yun lang po. Hindi po katulad ng kung ano, Okay. And katulad dito sa hinihinga ka ba, corporate. tinanong ka ba niya about experience, ganyan-ganyan? Yes po, may tanong. Sabi ko po may experience ako sa ano, through online workshop po, yun Okay. po. Tapos hindi na siya nag-ano na, Opo, parang, yun okay. wala naman pong ano na. Alright. Mm. Sige.
So, sa lahat ng nanonood ng video na to, meron ka pa bang gustong i-share na tips and tricks? Kasi parang nakita ko yung TikTok mo, di ba? Parang Opo. doon ko lang At na-realize na meron ka palang client. So, tas kasi parang nakatag ata ako doon or na-mention mo ako doon. opo, opo. So, Sa ano? mga aspiring po na bookkeeper, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Sa una po talaga puro rejection. So, tanggapin niyo lang po at magdasal lang din po. Kasi balang araw kung para sa inyo po yung client na yun, makakakuha po kayo ng client na napakaganda. Yun lang. Okay. And consistency. At saka ano, kailangan talaga Yes po, dapat mag-take ng consistent. action. Yeah. Yes. And action and prayer po. Prayer. Okay. So, thank you so much, Brian, for sharing your story. Yes po. So, I think meron ako na-interview before na parang nasa BPO din na nag-transition din sa bookkeeping. So, Yes po. pero ikaw yung first na First po. As in zero knowledge po talaga Yun. din ako as a bookkeeper. So, Oo, yun ang matindi. opo. Yung, baga, kasi yung iba parang na kinakabahan sila or natatakot Mm. kasi wala nga silang background sa accounting, sa bookkeeping, hindi sila graduate ng Hindi rin po akong graduate ng accounting. Yes. And tinanong ka ba during the interview? Wala po kung walang Okay. tinanong na ano. Yun lang po kung may background lang ako, then hindi naman tinanong kung nakapag-aral ba ako ng graduate ng ano, accounting. Wala po silang tinanong. Okay. So, yun talaga. Walang tanong-tanong kung anong course ka. Maliban na lang kung required dun sa job. Like, for Opo. example, CPA. Pero kapag bookkeeper, hindi siya ganun hindi siya inaas. Kumbaga. Tsaka isa po palang tip is yung kahit may sabihin sila na requirements na ganito, try nyo pa rin pong applyan kasi hindi naman po lahat ng requirements is yun talaga yung hinihingi na. Nasa ano nyo po yun, parang self-confidence. Kung tinitingnan na lang yung self-confidence nyo kung kaya nyo ba talaga yung trabaho or Yes. At wala saka po yung sa mga job post, minsan nakakatakot lang tingnan eh. Basahin. Pero kung Mm. titingnan, pero sa actual, parang ang dami dun sa job post, pero ito lang pala yun. Di ba? Opo, yun lang din yung ano, yung gagawin. Mm. Actually, yung ginagawa ko nga po, parang malayo sa job post nila eh. Opo, ano. Okay. So, thank you so much, Brian, for your time. Hindi na kita papatagalin pa para makapagpahinga ka na. So, Okay. I just wanna say thank you so much for Thank your you. time today and for sharing your story. Okay. So, I hope na maging okay ka dito sa online work and kung may question ka, don't hesitate to message me on Slack, okay? Opo. And kung nagustuhan nyo ang video or ang story ni Brian, let us know sa comment section. So kung kayo ay walang accounting background, tapos from different industry kayo, so kung kaya ni Brian, kaya nyo din. Kailangan mo lang talaga ng action kasi it will only work if you do the work. So that's it for today and I'll see you again sa next video ko. Bye! Bye po.